Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Presyo ng isda tumaas dahil sa matumal na huli na dala ng malamig na panahon. Kape, tsaa at alak, epektibong pangontra ba sa lamig o lalong nakakasama? Iba pang tips ng DOH na panlaban sa ginaw, alamin. Matapos ipatupad ang dagdag toll sa SLEX, 50 sentimo kada kilometrong dagdag pasahe, inihirit ng mga provincial bus operator. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ng 27 sentimo kada kilowatt hour. Isang sperm whale datagpo ang patay sa Zamboanga City. 4 na araw bagong pista ng Nazareno, simbahan ng Quiapo nilagyan na ng palamuti. Isasagawang posisyon, vigil at misa, planchado na. Sa showbiz saksi, Charis pasok sa listahan ng top 11 sa mga dapat na abangan ngayong 2011 ng isang popular na Hollywood website. Solen Yusuf nagkwento tungkol sa kanyang pagkikipag-bonding sa Glee star na si Mark Salling. Nagmamahal ang Department of Health sa matinding lamig na ating nararanasan ngayon. Di raw dapat baliwalain at di rin dapat basa-basa ang ating pananggalang. Sa mga nagbabalak na uminom ng kape, tsaa o kaya alak, pampainit ng katawan, aba makinig muna. Narito po ang mga alternatibong paraan nang di kayo mamaluktot sa ginaw. Saksi si Marisol Abduranaw. At saka pag may chase, hindi masyadong mainit sa katawan. Mainit talaga sa katawan ko pagka tiginaw. Paglaban talaga. Ito raw ang panlaban ng 54 anyos sa si Omar Mendoza sa tindi ng lamig dito sa Baguio. Maliban dyan, doble rin ang kanyang damit. Pero kahit balot na, nanginginig pa rin siya sa ginaw. Oo, nanginginig talaga ako pagka... Ang vendor naman na si Jen Rido na mula umaga hanggang gabi ay nasa kalsada. Kape ang naisip na panlaban sa lamig. Ay, malamig! Sobrang lamig! Kaya kape! Pero sabi ng DOH, hindi makabubuti sa katawan ang pag-inom ng kape, tsaa at lalo na ng alak para mainitan ang katawan. Sa halip, humigop na lang daw ng mainit na sabaw. Kasi madi-dehydrate ka and then you feel more colder. Ngayong araw, bumagsak pa sa 9.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio, ang pinakamalamig na naitala sa Baguio ngayong taon. Pero kahit nanginginig, enjoy pa rin daw ang mga turista sa kanilang pamamasyal. Pero ngayon sobrang lamig, ano? Masarap. Masarap. Masarap kahit nanginginig na. Oo. Pero habang ang iba ay nangangatog sa ginaw, tila deadman naman ang ilan. May namataan din ng GMA News sa mga naka-shorts at miniskirt. Kung bawal muna mag-shorts po dito sa Baguio. Ayon nga sa DOH, di dapat binabaliwala ang panginginig dahil sa ginaw. Because it can kill. Kasi your body is losing heat fast. At baka mag-hypothermia. Kaya payo ng DOH, nasa Baguio man kayo o kahit sa Metro Manila, pag giniginaw, magsuot ng angkop at sapat na panlamig tulad ng jacket o sweater. At kung lagnatin o trangkasuhin, kumonsulta agad sa doktor at huwag magdoktor-doktoran. Mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Kasabay ng paglamig ng panahon ang pagkaunti rin ng huli ng mga mangingisda at pagtaas ang pagpresyo nila sa mga ito. Kaya naman sa Navotas Fishport, umaaray na ang mga mamamakyaw. Live mula sa Navotas, saksi si JP Soriano. JP. Igan, tumaas na nga ang presyo ng mga istang binibenta dito sa Malabon Navotas Fishport. Ayon Igan sa mga mangingisda ay kumaunti raw ang kanilang huli dahil sa malamig na panahon. Hindi pa halatang umunti ang mga huli ng mga mangingisda sa sunod-sunod na pagbaba ng banya-banyerang isda dito sa Malabon Navotas Fishport. Pero sa pag-uumpisa ng bulungan o bidding sa pamamagitan ng mamamakyaw at fish dealer, nagkakaalaman na. Ilang mamamakyaw kasi, hindi na makabili ng isda. Ang mga binubulong kasing presyo, mas mataas na sa karaniwan dahil nga sa bumabang huli ng mga isda ngayong taglamig.
Ang isang banyera kasi ng hasa-hasa halimbawa, aabot hanggang 3,000 piso. Kumpara sa presyo nito dati na 1,500 pesos sa isang banyera. Sa ngayon, 150 pesos hanggang 160 pesos kada kilo ang bentahan ng hasa-hasa. Nasa 220 pesos per kilo na ang tanige, kumpara noon na 150 pesos. Bisugo, 130 hanggang 140 pesos. Sapsap, 160 to 180 pesos. Espada, 60 to 70 pesos na ngayon. Kung dati puno ng banya-banyerang isda, mga bagsakan dito sa Fishport, ngayon halos mabakante na ang malaking bahagi ng bagsakan dito dahil wala raw mahuling isda dahil sa lamig ng panahon. Ang mamamakyaw na si Cheche galing pang Bulacan, pero dahil di daw niya kakayanin ng presyohan ngayon, uuwi siya sa kanyang palengke na walang kita. Talo kami sa gastos. Kasi nga, Bulacan po kami nang gagaling. Si Evelyn naman, nagtitinda ng isda sa farmer's market. Sinabing wala na rin silang magagawa kundi ang magtaas ng paninda. Pag sobra, okay. Pag mababa, pasensyahan. Hindi pwede, ganun. Hanggang tingin na lang din ng mamamakyaw na si Susan Hubat. Uwi na lang. Ay mahal eh. Kulang ang aming perang ibili sa presyo nila. Sayang pamasahin nyo rin. Ay, Batangas pa nga kami. Pagka kasi walang huli, di syempre wala hong ititinda yung mga tindera. Lalaban na silang mamakyaw ng medyo mahal ngayon. Dahil kakaunti lang bumibili ng dealer, yak daw na maapekto ng presyo ng mga isda sa mga palengke. At habang wala pang katiyakan kung kailang magtataas yung mga presyo ng isda sa mga pamilihan, sabi ng mga tinderang aming nakausap ay kaunting tiis na lang muna sa mga mamimili. Live mula sa Navotas, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At dahil na nga sa malamig na panahon, marami sa atin ang bumaba na ang konsumo ng kuryente. Pero eto pa ang good news, mas makakatipid pa kayo dahil ang mismong singil ng Meralco bababa ngayong Enero. Saksi si Bernadette Reyes. Dahil sa lamig ng panahon, parang display na lang daw ang 3 ventilador sa bahay ni Gigi Quiamco. At dahil hindi na nila ito sabay-sabay binubuksan ng halos 24 oras tulad ng dati, umaasa si Gigi na mas mababa ang konsumo nila ng kuryente. Pero ito ang lalo ikinalamig ng ulo ni Gigi. Hindi lang dahil sa mababang konsumo siya makakatipid, kundi sa pagbaba ng aktwal na singili ng kuryente. Sa tulad niyang customer ng Meralco, 27 sentimo kada kilowatt-hour agad ang tatapyasin sa kanyang bill ngayong Enero. Ibig sabihin yan, ang isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan, makakamenos ng 54 pesos sa kanyang bayarin. Malaking bagay na ho yun, pangdagdag sa pambili ng mga dapat bilhin. Gaya ng bigas. Paliwanag ng kumpanya, bumaba ng 20 centavos per kilowatt-hour ang generation charge o halagang binabayaran ng mga customers sa paglikha ng kuryente. Nagmura raw kasi ang binibili nilang kuryente mula sa National Power Corporation at mga independent power producers. Yung inaasahan natin na paggamit ng first gas na tinatawag na bank gas, na nakita natin na nangyari noong December, na yung bank gas na yon ay nakatake sa mas murang presyo ng natural gas. Kaya bumaba yung fuel cost na ginamit ng mga IPPs. Natapyasan din ang transmission charge ng 23 centavos per kilowatt-hour dahil natapos na ang koleksyon ng Meralco para sa tinatawag na under recovery. Hindi na matiyak kung masusundan pa ang pagbaba ng singil sa susunod na buwan. Sa ngayon na tinututukan muna ng mga distribution companies ay ang papalapit na panahon ng tag-init kung kailan pinangangambahan muling magkakaroon ng mga brownout. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sa ibang balita, bukod sa taxi, jeep at MRT, posible magtaas na rin ng pasahe ang mga provincial bus. Sinisisi nila ang toll hike sa South Luzon Expressway. Saksi si Steve Dailisan. Mabigat na raw 175 pesos na pamasahe para kina Lola Soledad at Lolo Epifanio Gualberto na 3 hanggang 4 na beses kada buwan kung umuwi sa Batangas City. Mabuti na nga lang daw at may 20% discount ang mga senior citizen kaya 140 pesos na lang ang kanilang pasahe sa bus. Kaya gano'n na lang ang pagkadismaya sa 50 sentimo kada kilometrong dagdag pasahe na pinitisyon ng Southern Luzon Bus Operators Association o SOLUBOA. Ang nadidiskwento kasi nila ngayon, ibabayad din nila pag nagkataon. Sana wag naman nilang patasin. Para kawawa naman yung mga taong kokonti yung pera. Kapag inaprubahan kasi ang petisyon, ang kasalukuyang 1 peso and 30 centavos per kilometer na pasahe sa ordinary bus, magiging 1 peso and 80 centavos na. Magiging 2 pesos and 10 centavos naman ang ngayon 1 peso and 60 centavos per kilometer para sa aircon bus.
Kaya naman ang mga bus Pakalamba na 50 kilometers ang layo, magiging 95 pesos mula sa ngayon 80 pesos. Ang 106 kilometers na biyahe naman ng mga tulad ni Lola Soledad na patungong Batangas Pier, magiging 223 pesos na. Magiging 290 pesos naman ang ngayon 228 pesos na biyahe pa Lucena City na may layong 138 kilometers mula Maynila. Patong-patong ang idinahilan ng Suluboa. Una na rito ang 263% na toll hike sa SLEX na tumatapyas daw ng dagdag na 109 pesos sa kita ng isang bus kada biyahe. 37 hanggang 38 pesos na rin ang krudo ngayon kumpara sa 27 pesos kada litro nung huling humirit ang dagdag pasahe ang provincial buses noong 2008. At magdadagdag pa rin sila ng sweldo sa mga driver, konduktor at empleyado dahil sa 17 pesos wage increase na inaprubahan para sa mga magagawa sa Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Kung may pabor pa ang kumpanya namin na magdagdag pa sa amin, tatanggapin namin mas maganda. Bukod pa riyan ang pagtataas ng presyo ng spare parts at pagbabawas ng biyahe dahil sa number coding sa mga bus. Kalakip ng petisyon ng Suluboa ang hiling na pansamantalang 30 centavo fare hike habang pinag-aaralan at dinidinig ng LTFRB ang petisyon. Ako si Steve Darlisan, ang inyong saksi.